Ibig sabihin, hindi pa siya nakukulong, nagsabi na ng ganon. Na kapag siya ay nakulong, tatakas. Sinabihan pala siya ng kanyang mamay o ng kanyang lolo o ni Tatay Tony, natatakas ako sa kulungan. Sinabi po ni Tatay, natatakas daw siya sa kulungan. Babalik siya dito. Itinatak na niya sa utak ng bata na kapag hindi mo ginawa yung mga bagay na sinabi ko sa yung gawin mo ng mga mali, babalikan kita kapag ako nakulong, papatayin kita. What's on your mind? I see that you are struggling. Why wasting time to try to fix this on your own? Guys, gusto ko pong palakpakan natin ang ating sarili dahil tayo po ay magpa 500,000 subscribers na sa ating YouTube channel. At sa atin naman pong Facebook page ay 1.2 na tayo, 1.2 million. Kaya maraming salamat po sa ibinibigay niyong suporta sa team namin. At sana makagawa pa kami ng maraming pagtulong. Sa Facebook naman, random naman dyan eh. Makagawa pa tayo ng maraming videos para nang sa ganon ay makapagbigay aliw, saya, inspiration sa ating Facebook. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Kaya kung bago ka pa lang, guys, please mag-follow and subscribe ka na sa ating mga platform. Dahil napansin ko nga sa ating YouTube channel na mas marami ang manonood natin na hindi nakasubscribe. Although okay lang naman, pero sulitin na natin yung suporta na ibinibigay natin. Mag-subscribe na rin po tayo. Yun lang po. At ngayong araw, andito kami ngayon sa Salao, Calate Niña, para po bisitahin natin. Kamustahin natin dahil nanggaling kami ngayon sa kapatid niya at ipinarating na namin yung good news sa mga hindi nakapanood. Panoorin nyo po yan. Ay, sa mga gusto palang manood, panoorin nyo po yan bukas dahil yan yung upload natin sa kapatid ni Ate Niña kay Kuya Mike. Then, salamat sa team kay Rans, kay JM na kasama ko ngayon. At kay Commander na nasa bahay, shoutout din. And then, tara po, punta tayo kay Ate Niña. At sana nandyan para makausap natin. Dito po kasi nagpwesto, hirap-hirap tuloy magbaba. Tara. Tara guys. Alam mo nung nakita ko yung magsusukat ng lupa. Ganyan na ganyan nga pala talaga. Kaya pala lagi kami sinasabihan na, "Sir, kanino yung lupa susukatin nyo?" Eh gantong-ganto pala talaga. Ang daming aso dito, dumami yata. Maganda yan para may security sila dito. Uy, sarado. Sarado guys. Opo. Ay, dito pala. Kala ko walang tao. Tingnan niya, isang mapagpalang umaga po. Para may kilala ako nag-intro ng ganun ah. Isang mapagpalang araw. Tara, pasok tayo. Mga tuyo na yung halaman mo, Ate Niña, hindi mo dinidiligan. Oh. Kahapon, ay ngayon. Umaga. Ikaw ba, Ate Niña, kapag uminom ka, kahapon lang? Tatanungin kita. Halika ba, halika muna. Ngayong umaga, nag-inom ka na ng tubig. Oh. Bakit? Ganon din ang halaman. Di ba? Oh, kung uminom ka kahapon, iinom ka pa rin ngayon. Ganon din ang halaman. Nagsalita ang kala mo nagdidilig sa bahay. Kamusta, Ate Niña? Okay lang po. Okay naman po. Asan po mga anak mo? Sa school po. Yung Tulog. Tulog. Okay lang siya doon? May electric fan siya? Opo. Okay, mabuti naman. Ate Niña, may tatanong po ako sa'yo. Marunong ka magkanta, Ate Niña? Video po. Bakit po? Magkanta ka daw, Ate Niña. Gusto daw marinig ng mga manonood ko paano ka magkanta. Hindi na lang. Ano po bang alam mong kanta? Anong paborito mo? Yung pong sa magulang natin, sa ina. Ano yun?
Hindi nga alam yan. Hindi. Nakanta ina. Anong ina? O anak? Yung iingatan ka. Ah, Alam na. iingatan ka. Yun? Alagaan ka. Para sa ina ba yun? Opo. Baka dinidedicate niya sa nanay niya. Ano? Yung kanta na yun. Paborito mo pala yun. Sampulan mo kami. Subukan po. Gusto lang namin marinig. Paano? Paano kumanta ang isang... ano nga natin? Sample! 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 Sa atin ninyo, ayaw iparinig sa atin yung maganda niyang, boses. Alam mo kasi kami atin niya. Kasi kami, gusto ko sana naming alayan ng pampagana sa araw-araw na kanta. Kaso nga lang, alam mo yun, tune namin kasi is baho. Alam mo yun? Kapag kumanta kami kapag kumanta kami, may maamoy ka na lang bigla, baho. Gano'n. Dati niya, seryoso na. Kamusta po kayo? Ayos naman po. Hindi ko naman po masyadong sabihin hindi sa vlog. Alam na ninyo po kung anong sagot. Pero dito sa bahay mo, bilang isang independent na magulang, alam mo yung salita atin ninyang independent? Harap ka dito atin niya. Dito ka. Para po kaninyo, yun po, mula po nagsilab ng bahay, parang siya po naglungkot talaga. Ganun napansin mo? Para po yung sininyo po, hindi talaga tuwanggap po na wala ho yung bahay. Kasi sa lahat hong alaala, sa kanya pa rin nakikita ko po sa kanya. Ay, ala. Sinin niyo pala guys, sumama yung loob nung sunugin o gibain yung bahay. Sinunog ba yung mga kahoy? Hindi. Ang dalawa po, poste po din sa kuya. Ay, meron pala dyan extension. Sino gumawa niyan? Gagawa po ko kuyang kusina. Para po hindi siya kalat o loob. Hindi masyadong bugbog yung kusina mo dito. Gusto mong lagyan Wala lang po din sa akin. Manghoy ang kuyari. Okay. Pero walang sinunog. Alam po? Nakahoy doon. Hindi ko lang po alam eh. Hindi naman ho. Pero pag-usapan namin, susunugin nyo nung hapon Baka sinunog nila. Baka ano mo? Ibig sabihin, paano mo nalaman, paano mo nasabi ngayon natin niya na yung panganay mo anak, sumama yung loob nung gibain yung bahay? Lagi po ang hapon din sa baybay tabi. Nakikita mo lumuluha? Opo. Tapos po pag po gabi, huwihili po ko sa kanya higaan. Parang kapon din nga po magtulog siya. Nahalhanap po ang kanyang mamay talaga. Pero wala naman siyang sinabi atin niya na wala naman siyang sinabi sa iyo personal na, Mama, bakit pinagiba yung bahay? Wala namang sinasabing ganun. Meron? Wala po. Wala naman. Napag-usapan niyo ba yan? Napapayak lang po siya. Napagkwentuhan niyo ba yung bahay? Hindi. Hindi po. Hindi na po siya nagtatanong sa akin. Kasi sabi ko nga po sa kanya, ayaw ko lang yung banggitin pa yun. Ayun nga iniisip ko guys nung nakaraan. Kaya nga sabi ko, ayaw kong isama si ate niya nung pumunta doon na magigiba ng bahay. Kasi hindi nga ako nagkamali. Ayaw ko, sabi ko na isipin ninyo na si mama niya yung nagpagiba ng bahay. Kasi nga, baka sumama yung loob kay mama niya at isipin na bakit mo pinagiba. Nandun kasi yung alaala ng bata na hindi magagandang nangyari. Pero, siyempre, yun nga, yung lolo niya, ayun yung nagsisilbing alaala para sa lolo niya sa kanya eh. Nakikita doon natin niya na si Ninyo ay umiiyak dahil wala na nga yung bahay siguro na tinitingnan niya. Yun naman po nagsabi po. Yung po kayo nag-vlog sa akin talaga yung tungkol ka ninyong gagamutin na lang dito. Parang nga po kung alangan pa rin. Parang hindi naman po, sabi nga po iba, hindi naman, nagagamot lamang naman po yung may sira talaga ulo. Yan naman iba lang kala. Iba kasi ho sininyo eh. Sabi ko nga, nakakagulo rin naman po ang yan ho. Kasi yung pong una, hindi talaga ako puwayag. Yun naman pong padalwa, puwayag naman po ako, ayaw naman pong kunin. Gusto ko talaga nga po magbago po si Otoy. Sa madaling salita, gusto mo siyang matulungan.
Yung po parang pumamala talaga po. Yung masamang ginagawa niya. Opo, nakikita ko kasi po doon sa isa ko. Parang na po nahihirapan talaga. Hindi makalimot sa kanyang nawala ang mamay. Alam nyo guys, ganito, bibigyan ko kayo ng Nung nakaraang pagbisita ko dito, ng team namin, nakausap ko po si Ate Lindy. And then, pinasa niya sa akin yung recordings kung saan doon lahat inamin ninyo. Alam nyo guys, sa napakinggan ko, Ate Lindy, napakinggan mo na ba yun? Hindi pa? Alam pa? Yung record? Lahat po. Napakinggan dito mo po lahat? May attendant Okay. So, doon po sa napakinggan namin guys na recordings, doon ko po masasabi na talagang hanggang ngayon, ang isip po ng bata ay yung tatay niya dahil sa mga ilang dahilan. Unang-unang dahilan, Ate Ninya, kung bakit si Ninyo nagkakaganyan. Guys, ibibigay ko sa inyo itong details, konting details. Nakikita ko po sa bata na kaya siya nagkakaganyan dahil sinabihan pala siya ng kanyang mamay o ng kanyang lolo o ni Tatay Tony natatakas ako sa kulungan. Alam mo ba yan? Opo. Hanggang ngayon po, ang sabi po sa akin, opo, babalik pa rin daw po kayo mamay. Tingnan nyo. Kaya sinasabi ni Ninyo na babalik si tatay dito. Kaya laging nasa isip niya yung papa niya dahil nagbigkas yung papa niya sa kanya na tatakas ako't babalik ako dito. Yun guys, talaga. Kaya yung bata may takot. Nandun yung takot niya. Kasi nung tinanong siya ni Ate Lindy, bakit mo ginagawa itong mga bagay na ito? Ano yung sagot ni Ninyo? Dahil sabi ni tatay, ibabalik siya. Sabi ni tatay, kapag hindi ko ito ginawa, papatayin niya ako. Tama? Di ba? Kapag hindi ko ito ginawa, bagay na ito, patayin niya ako. Sabi natin, hindi, paano kanya magagawa ng ganyan? Nakakulong nga. Sinabi po ni tatay na tatakas daw siya sa kulungan at babalik siya dito. Tingnan niyo paano hindi yung bata magkakaganyan. Yun po, sabi po yung gagamutin na lang po si Utol. Parang ayaw ko talagang gamot lamang gabi. Sa akin lang po yan po, may dadating nga po sa akin magturo sa akin sarili para matuto talaga ako. Kung lalaki lamang si Ote, kapisan talaga ako. Ako na lang mo, lalayo talaga pag ako natuto. Kung wala talagang paraan sila sa batang niya. Kasi lalaki yan, parang tatay rin nga. Dalawa pa kasi ang babae ko. Guys, nakakalungkot lang isipin na nung una, akala natin madadala si Ninyo sa Boys Town. Nung una na yun, si Ate Ninya, hirap nating mapapayag, di ba Ate Ninya? Ngayon naman na buong buo yung loob na Ate Ninya, na may alis muna dito yung anak niya at matulungan para magbago. Tsaka naman tayo nagkaroon ng problema na hindi pwedeng dalhin yung bata doon. Ayun yung isa sa nakakalungkot lang. Na kung kailang payag na yung nanay, tsaka naman nagkaroon ng ganun na hindi pala pwedeng dalhin doon. Alam mo Ate Ninya, sa totoo lang ako, pabor ako sa sinasabi mo na maialis mo na yung bata dito, di ba? Kaso nga lang, hindi ko alam kung kanino ako lalapit para humingi ng opinion. Sininyo po, sabi ko sa kanya, pasensya ka talaga kung narito ako sa iyo. Yung pong mainit talaga ang dugo ko sa kanya. Nag-usap kayo? Ano sabi niya? Tumatahimik lang po siya. Alam mo, Ate Ninya, ipaunawa mo sa anak mo na hindi na babalik si papa mo dito. Kaya, wag siyang matakot. Wag niyang gawin yung mga bagay na sinabi sa kanya ng tatay niya na gawin niya na masasama. Dahil babalikan siya kapag hindi niya ginawa yun. Paunawa mo sa kanya yung baka magbago. Sabihin mo, Utoy, hindi na babalik si tatay dito. Kaya hindi ka niya masasaktan. Kaya wag mo nang gawin yung mga masasama na sinabi niyang gawin mo. Parang tingin ko naman po wala po nagbago po sa batang. Lahat na nga po dito tao nagsabi na po sa kanya. Kaya yan po, nag-aantay talaga po ako magturo sa akin. Kaya nga po lagi ko po dasal matuto sana po. Para mawala na rin naman po ko dito. Kung ipipisan din naman pong bata sa akin. So guys, sa madaling salita, gusto ni Ate Ninya
may alis yung bata dito muna sa kanya talaga. Kumbaga mailayo muna. Kaya nga aatinin niya, alam mo ba, nagpunta ako kay Kuya Mark. Dahil susubukan ko sana makausap sila na baka pwedeng doon muna si Ninyo kasi takot siya kay Kuya Mark. Ang problema, yung mga anak niyang babae, naalala ko. Opo, meron din. May mga anak siyang babae. Kasi isa yun sa naisip ko guys eh. Pinag-iisipan ko na sa totoo lang medyo na-stress din ako sa Gusto kasi problema po, natin niya. Yung pong sabi nga po sa akin, anak ko, kung babalik pa daw po siya pag naampon po siya. Sabi ko, kung gusto mo talagang buwalik, ay naman. Yun lamang, bagong pamilya mo yan pag may nag-ampon talaga sa iyo. Kung ano papatawag sa iyo, kung mama o papa, yun ang itatawag mo sa kanila. Kasi bagong pamilya mo kasi yun eh. Hindi ko lang alam kung iaamponin talaga. At niya, medyo nahihiwagaan lang ako Pwede mo ba ang sagutin sa akin ito? Paano si tatay nakapagbigkas ng salita kay Ninyo natatakas? Kailan yan nangyari sa tingin mo? Matagal na po, wala pa po kayo din. Ibig sabihin, hindi pa siya nakukulong, nagsabi na ng ganon. Na kapag siya ay nakulong, tatakas. Ibig sabihin pala, noon pa lang, alam na ni tatay na may possibility siyang makulong. Ano? Noon pa lang alam niya na pwede siyang makulong. Kasi iniisip-isip ko, paano kay Ninyo nasabi yun? Ano yung bumisita sila? O noon pa ito nangyari? So, sa atin niya nagsabi na matagal ng panahon, wala pa tayo. Itinatak na niya sa utak ng bata na kapag hindi mo ginawa yung mga bagay na sinabi ko sa yung gawin mo ng mga mali, babalikan kita kapag ako nakulong, papatayin kita. Ayun sabi sa bata eh. Takot na takot tuloy yung bata. Tingin mo makakatakas ba yung papa mo doon? Hindi ko lang po alam. Kung magaling naman ho nagbabantay, hindi ho makakatakas. Kung naman basta na naman ho magbantay, baka nga. Alam niyo guys, ako naman naniniwala ako na ang ating kapulisan at ang ating station ng mga police station ay ano yan, kumbaga ay yan ay anong tawag doon? Yan ay may seguridad na, o may kasiguraduhan na walang makakatakas diyan kahit isa. Kahit dahil yan ay silyado, silyado yan ng bakal. Kaya walang makakatakas diyan. Tsaka tingin ko naman, alam natin lahat na ang mga kapulisan natin dito sa Pinas ay, yan ay may rotation. May duty ng umaga, may duty ng gabi, 24 hours na may nagbabantay. Kaya huwag kayong matakot atin niya. Ikaw ba naisip mo din ba makatakas tatay mo? Sumagi sa isip mo? Naisip ko po. Naisip mo din na baka tumakas at balikan kayo dito. Kaya nga sasabihin ko sana sa inyo kung kayo dadalaw talaga, kung hindi bawal, wag na kung kayo duwalaw pa. Alam ko rin naman yun pong tatay rin po. Parang kung may galit rin talaga sa inyo. Baka lang kayo mapano lang doon. Tiyak, galit sa amin si tatay. Kasi isa kami sa tumulong para siya ay mailagay doon. Sana nga sasabihin ko wag na lang kayong magpunta. Pero wala naman siya magagawa sa amin doon kapag dumalaw kami kung sakali man, di ba? Pero hindi. Kung sakali man dumalaw tayo doon, wala naman siya magagawa kasi nasa loob siya ng silyadong bakal. Di ba? Pero atinin niya, isa rin sa'yo, pati sa anak mo, itatak mo sa utak niya, hindi makatakas papa mo. Kasi alam mo ba, natatakot yung anak mo kaya niya pala ginagawa yung mga ganung bagay. Kasi sinabi daw ng papa mo yun, gawin niya daw yun. Yung pagkuha niya ng masilang bagay kay Ate Lindy, di ba? Yung pala, yung papa mo yun nagpapakuha sa kanya nun. Yun na nga, hindi ko pa naulit sa Ate Lindy. Nung panahon na nandoon kayo, Ate Ninya, wala ka bang nakikitang mga ganun na bagay na dinadala ninyo sa papa mo? Wala. O ba't sabi ng bata, pinapakuha daw siya ni papa mo noon? Nakikita lang po sa kanyang mamay nangunguha kong gamit ko. Tapos ilalagay ko sa kanyang higaan. Kaya sa sobrang takot ko, hindi na lang ako umimik. Grabe kasi si tatay guys. Hindi lang ginagawa niya. Yung talaga po hirap-hirap na lang sa tatay, sabi ko kunin na lang huning ako. Kahit hindi ko na lang oras.
Kasi alam niyo ba yung ginagawa ng papa niya, guys? Ang ginagawa niya, may kinukuha siyang isang maselang bagay, tapos inilalagay niya sa unan niya. Tama? Tapos iniisip niya kung sino niyang gustong isipin ng malaswa doon sa ano na grabe. Hanggang sa yun, itinuro niya sa bata. Kaya yung bata ngayon, nakakagawa ng kagaya ng ginagawa niya dahil sa kanya talaga. Nakakatindig balahibo yung mga ginawa niya na lalo pag narinig niyo lahat ng sinabi ng bata sa record. Umiyak anak mo. Punta mo. So, yun nga guys, hindi ko kasi pwedeng ilabas sa inyo yung mga narinig ko sa record kasi yun po ay sobrang maselan talaga na usapin para sa bata. Hindi pwede. Kaya sa amin na lang yun. Binibigyan ko lang kayo ng konting idea. Kagaya nga nun sa sa ginagawa ni papa niya na tinuturo doon sa bata. Ay, magandang umaga, Ining. Bless! Bless, Aninang. Bless, halina. Okay, naiyak. Nagtanghali ba kaya ate niya? Sa ngayon, alam mo ba kung saan nakakulong ang papa mo? Hindi ko na naman dapat malaman pa yan. Tama naman. Sa totoo lang naman po, hindi ko pa rin talagang makalimutan yung dating kasama ko dati. Hanggang ngayon, ibig sabihin sa madaling salita, lahat ng ginagawa niya sa'yo noon, naaalala mo pa rin. Alam niyo ba guys, ganito. Meron daw pangyayari noon na inamin ng bata na tinatanong daw siya nung ni tatay kung nakita daw niya yung mga nangyari. And then yung bata, kahit daw nakita niya, sasabihin na lang niya hindi niya nakita. So, doon pa lang hindi kagustuhan ng bata na makita yung mga ganung bagay dahil nasa maliit lang silang kwadrado na bahay. Hindi talaga maiwasan makita ng bata yun kung ano man yung mga hindi magandang nandoon sa loob. So ngayon nakikita ng bata yung mga hindi magaganda o malalaswang nangyayari. Ngayon ang sabi daw ni tatay, kahit pa sabihin mong hindi mo nakita, alam kong nakita mo, yung mga nakita mo na yun, gagawin mo yun paglaki mo. Ang tinan mo kung gaano ka, sorry sa words pero napaka ganun ka demonyo yung niya, yung pag-iisip na ituro sa bata na gawin mo rin tong maling ginagawa ko paglaki mo. Kung ano man yung nakita mong ginawa ko, di ba? Tindi talaga. Sige, atinin niya ganito. Ngayon ay pupunta ako dun sa magtuturo sa iyo, ha? Para mapag-usapan namin kung magkano yung presyo. Ha? Ayos ba sa'yo? Pupunta ako dun para kung mapag-usapan namin yung maganda, di bukas pwede na siya magsimula. Ano? Pwede ba yan? Ay, di ko lang alam kung saan ko siya hanapin, pero pagtatanong-tanong ko na lang. Hindi ko po rin alam. Magtatanong-tanong ko na lang. Pasuyo nga ako ng natin, pasalubong natin kata niya. Salamat. May pasalubong kami kay ate niya para nang sa ganun mayroon silang pandagdag sa nila. Grabe Kung nagkataon lang talaga si Kuya Mark guys na walang anak na babae. Iulitin po ko sa inyo mamaya pag sige. Okay. Napakagandang opportunity sana kay ninyo na doon mapunta kay Kuya Mark kasi nga sa lahat yata ng tito niya, doon siya takot. Kay Kuya Mark siya takot ng takot. Kaya maganda sana opportunity na habang isinasalang yung bata sa gamutan, nandoon siya sa tito niya. At least, mapagsasabihan, pag pinagsabihan, takot siya. Hindi kagaya kung nandito, walang kinatatakutan. Mahirapan silang gamutin yung bata. Diba? Okay? So, tinin niya, nga pala, isa kapatid mo, malapit na rin silang makapagpagawa ng bahay. Masaya ka naman para sa kapatid mo? Ayun naman po. Masaya ka naman? Sigurado ka? Okay lang po. Maging masaya ka para sa kapatid mo dahil kapatid mo yun. Maging masaya ka kung sila din ay makakatanggap ng pagpapala. Maging masaya ka dahil isipin mo, yung kapatid ko ay matutulungan din, hindi lang ako. Ganun yun, maging masaya ka. Okay.
may dala kami ditong ano, na groceries. Bigat. Dala tayong groceries na worth 2,000 pesos para kay Ate Ninya para may pandagdag sila sa ano, sa kanilang ano dito sa kanilang bahay. Okay, may balita ako, Ate Ninya, na about dun sa savings mo. Ano nangyayari? Lagay mo po ito dyan, microphone. Ano po nangyayari dun sa ano mo, sa savings mo? Yung pagbibigay mo ng pag-iipon mo, ano nangyari? Mamaya ako na lang yung sasabihin. O nga, bibigyan lang din kita ng konting... Yung panghulog ko bukas. Tsaka bukod dun, bibigyan kita ng konting payo, ha? Ate Ninya, ganito. Bago po ikaw sana pag may pera ka, bago po ikaw maggastos dun sa mga bagay-bagay na ano, mas unahin mo po yung pagsisave, ha? Kasi po yun ay mapapakinabangan mo yun once na nangangailangan ka. May mahuhugot ka. Bago po ikaw magbili ng kung anong bagay na anuman, mas unahin mo po yun. Ha? Tsaka ka magbili kapag may sobra doon sa panghulog mo, magkano lang din naman yun. Tsaka ka bumili. Pero yun ang i-priority mo. Ha? Alam mo po ba yung salitang priority? O, ibig sabihin ng priority, yun yung Tagalogin lang prioridad, ano. Baka hindi rin niya alam yung prioridad, malalim na Tagalog eh. Kumbaga, yun yung unahin mo na lang. Ano? Yun yung dapat mong unahin. Pagbigay ka ng panghulog kay Ate Lindy. Tapos, Kaya naman po nang bibigay pag ako mayroon na agad. Sigurado ka. Ba't parang nakunto sa akin kung di pa siya dito pupunta para manghingi sa iyo. Marami talaga akong gawain din eh. Kasi syempre kay Ate Lindy din nahihiya na siya minsan na magpunta sa iyo para obligahin ka magbayad ng panghulog kasi nga para nga naman nagiging ang dating ay siya na lang yung namimilit sa iyo. Tapos baka mapag-isipan din siya na baka kukunin niya yung perang ihuhulog mo. Yun naman pala pwede kang umattend. Gada ano kasi binabanggit doon kung magkano na inihulog mo. At saka yung good news sa purpose mo. Alam mo na ba yun? Ha? Yung good news sa purpose mo, alam mo na, hindi pa? O ano yun? Sige nga. Ano yung magandang balita sa purpose mo? Sabi ko nga, hindi na ako mag-a-attend meeting. Ayun. Hindi mo na kailangan umattend ng meeting. Magpa-attend. Makakatanggap ka. Tsaka alam mo ba na dapat tatanggalin ka na sa purpose? Alam mo ba yun? Pero dahil nga kinausap natin Lindy rin na hindi naman kasi ikaw yung nanalasa dun sa purpose dati si tatay mo, binigyan ka pa nila ng pagkakataon para ma-extend yung pagtanggap mo na ikaw yung makakatanggap. Nasa iyo na ba ATM mo? Wala pa. Gusto ni Ate Linding ibigay sa'yo para ikaw daw mismo pipindot. Handa ka na ba sa ganung bagay? Tuturuan ka naman. Ha? Gusto mo ba sabihin ko ibigay na sa'yo? Huwag na naman, bibigay naman po yun sa akin. Oo nga, pero pwede ko silang sabihan na pakiusapan natin na baka pwedeng turuan ka na nila para ikaw na mismo yung pumipindot. Matuto kang mag-withdraw. Yung mga bagay-bagay na hindi mo dati nagagawa, pwede mo na magawa. Sabi ko nga po sana ko, matuto lang talaga ako, lalayasan kita. Ang kasama ko, alin namin dalawang babae. Hindi ka talaga magbabago. Tama din naman na bigyan mo ng takot yung bata. Ano? Tama din naman yun. Na takutin mo din yung bata na kapag di ka nagbago, iiwan ka namin ng mga kapatid mo. So baka sa pamamaraan na ganun, baka yun yung makakatulong para magbago yung bata. Ano? Kasi nga wala siyang kinatatakutan eh. Malay natin sa ganung salita, matakot siya at magbago. Ayaw niya maiwan, di ba? Ang gawin ko nga po yan. Sabi ko, ikaw talaga tuwang din sa bahay. May bahay nga kung ang kapisa naman ay kagaya at tatay. Tama. Tama din naman yun. May point din naman sa atin yun na unawaan ko, hindi ako para magalit sa kanya na nagsasalita siya na iiwan niya itong bahay. Ang gusto lang naman niya ang makasama niya sa loob ng bahay ay maayos. Kumbaga, kaya nga nakikiusap sa atin niya sa DSWD na sana
magawan po ng paraan o kung may pwedeng malapitan ang DSWD para bigyan ng idea kung saan pwedeng dalhin muna yung bata para po hindi nandito. Kasi tingnan nyo yung nanay, nag-iisip na ngayon na kung hindi lang din naalis dito yung bata para magbago, siya na lang daw yung aalis. Kaysa naman daw may ganito kang tahanan, meron ka namang kasama na hindi panatag ang loob mo. Ano ba talaga tinin niya? Ikaw ba'y may galit sa anak mo o gusto mo lang siyang tulungan? Pareho lang po. May galit ka rin sa kanya? Dahil? Yan nga po, pag po wala ako, kayo ang nagbablog para sa kanya. Ang sagot naman sa inyo, sininyo po yung yabang nga. Puro kasi nungalingan. Baka hindi nila may gets yung yabang. Sa Batangas yung yabang ay puro kasi nungalingan daw yung sinasabi. Kaya yun yung kinasasama ng loob mo. Okay. Hindi naman natin masisi. May kanya-kanya tayong pakiramdam, guys. Yun yung pakiramdam ni ate niya bilang isang ina na sumasama ang loob dahil sa mga narinig niya sa anak niya na kasi nungalingan daw. Respect natin yung nararamdaman niya. Hindi tayo para husgahan o pangunahan yung nararamdaman niya. Di ba? Lagi natin isipin sa mga basher o sa mga magko-comment, wala tayo sa sitwasyon niya. Hindi tayo siya. Ganun lang yun. Saka po, araw-gabi po, naglilinis talaga po ang bahay. Hindi ko talaga maasahan. Ano ba ginagawa niya lang dito na naitutulong? Ano lang ang nagagawa ninyo dito? Wala ho, sa katigasan ng ulo. Wala talaga siyang naitutulong? Panligo ho ako pa talaga. Pati panligo nila? Grabe talaga, Kahit siguro nga naman sino, di ba? Hindi siguro matutuwa kapag ang kasama mo ganyan na ni kunting maitulong, walang maitulong sa bahay. Lalo't sa atin niya, kakaanak lang. Tapos yung anak niya, alam naman niya na maaasahan na dapat, pero wala. Kaya nga po, hindi makasama sa simbahan. Lagi yung masakit ang ulo ko. Baka nabinat ka na. Kaya araw-gabi po ako naglilinis. Grabe. Kasi po pag po ako nag-uutos diyan, ang hinahong paiyak. Palaging? Paiyak. Hirap nito, guys. Sa tolo, nakaka-stress din isipin na paano itong bata matutulungan ng ano. Kasi kung ewan ko pero sana yung tulong ng psychiatrist o ng counseling sana mangyari din sa lalo madaling panahon. Pero hindi ko alam kung ano yung process nila doon, wala tayong alam. Pero sana naman magdating na agad yung tulong para sa at saka sana may alis nga muna yung bata dito. Yun naman po sa akin, kung wala pong tumulong kanino, ako sana po yung tulungan talaga matutok. Ako na nangaalis. Ate niya, lahat naman kami, pati manonood, sigurado ako ayaw nila na aalis ka. Kasi kapisan po story. Lumalaki po, nakikita ko rin po ang tatay sa kanya. Ano ba yung bakit mo ba nakikita yung tatay mo kay ninyo? Bakit? Dahil saan? Malimit ho maghubad. Hindi naman po nagdadamot. Tapos, sa ano pang mga bagay? Nga po, sa kutsilyo. Sa madaling salita, yung mga gawain niya. Inyo nakikita mo. O baka naman ikaw lang yung nagpipilit na makita mo yung tatay mo sa bata. Hindi po talaga. Kasi naalala ko po yung ako nag-asawa. Naghabok ko ang tatay sa aking taga. Kaya nalaman ko po yung kutsilyo. Habok-habok po kung di ang pakanluran. Anong habok? Hinabol? Opo. Ng kutsilyo ikaw? Opo. Ng papa mo? Ulok po talaga. Ng itak? Kutsilyo, opo. Kung talaga pong gusto po. Uwalik daw po ko sa kanya. Okay. So, sa madaling salita, nakikita niya yung papa niya sa bata dahil sa mga gawain. Kasi, sinasabi ko sa kanya, baka siya lang naman yung nag-a-assume o baka siya lang naman yung tumitingin sa bata na yun yung tatay niya, di ba? Pero siya nagsabi, hindi naman daw dahil doon.
Okay, sige Ate Ninya, oh. Mabigyan ka din ng cash para makapaghulog ka. Madagdagan yung allowance mo. Bigyan mo ng ano yung anak mo ito, oh. Ay, hindi pa pala pwede yan, ano? Okay. Sige Ate Ninya, ganito na lang gawin natin. Magantay tayo ng kahit mga ilang araw pa kung dadating yung counseling, ano? Kay ninyo. Tapos pag hindi man, siguro hanap ako ng pwede nating malapitan para makapagbigay ng payo kung saan pa pwedeng mailagay yung anak mo. Ha? Kung kinakailangan mag-message ako sa RTIA, may contact naman din ako dun sa main tsaka dito. Kung may alam sila na pwedeng malapitan, baka matulungan tayo. Ha? Pero, syempre, wag natin bypassin yung DSWD. Antayin muna natin. Ha? Kung darating yung, yung tulong nila. Ha? Okay. Tis-tis lang. At mangyayari din yung tulong na gusto mong mangyari sa anak mo. O ngayon, pupunta kami dun sa, doon sa teacher. May sasabihin lang po. Mamaya mo sasabihin, ha? Sige. Gusto ko muna makita ito nasa likod. Ano ito? Bakit nilagyan ng ganito? Kagaya ho. Kusina nga ho. Tingnan nga natin guys. Kasi may nakita ko dito sa likod eh. Nilagyan ni Kuya Aris. Ay, okay. Kulang na lang din ding dapat. Dinagdagan ng bubong. Ito oh. Kaso, yung ginamit ng mga sa kanya, kawayan. Kung nagsabi sana sa atin, dinabigyan natin ng dito. Pwedeng magamit. Pero okay na yan. Extension lang naman yan. Kawayan na nilagyan ng bubong. Maganda din. Para dito pwedeng maglagay ng dito. Mga diuling, di ba? Pwede nga magluto ng diuling kapag gusto mong magtipid ng gasol. Hindi na nababasa yung pinto. Maganda. At saka hindi naman porke meron kang gasol, lagi-lagi ka na lang maggasol. Kung pwede namang may ibang paraan para makatipid ka, like kung meron kang pugon, tapos yung mga kahoy-kahoy dyan, pag wala kang ginagawa, pwede kang mamulot-mulot, magagamit ka, makakapagtipid ka. Diskarte lang, hindi laging porke meron ka ng ganito, lulubos-lubusin mo, di ba? Ganoon lang naman talaga. Yan, tinagdagan ni Kuya Aris. Salamat ulit kay Kuya Aris. Siya lang gumawa mag-isa? Siya lang? Wow, galing ah. Siya lang pala magsulo gumawa nito. Bigyan niya, tulong niya sa kapatid niya. Nilagyan niya ng extension. Ayos na, ang ganda. Tsaka maganda, may silungan dito sa likod. Di ba, pwede ka dyan mag-upo-upo. Wag mong dingdingan, papangit yan. Papangit kapag ka diningdingan. Pabagay, pwede naman. Dito lang, sa likod, dito. Pero tigkabila, wag. Mainit na yan dyan. Kasi ito maganda. Kapag ka binuksan mo tong kusina mo, malamig. Pero pag ito pinulong mo na, mainit na yan dyan. Ito na lang magiging butas niya, yung bintana dito. Pangit ito, lagyan ng dingding dito, tigkabila. Dito lang. Maganda ito dito. Mainit na yan. Maganda-ganda dito at presko. Maganda nagluluto ka, presko, di ba? Kasi sa kusina pa naman pinakamainit kapag ka nagluluto. Ang halaman mo, diligan mo. Ako din ho nagdidilig yan. Kawawa naman. Nilagyan yung Christmas light dun? Ang galing yun? Yun nandito? Sino naglagay dun? Ako na ho. Lipat ko po. Kasi Bakit? po, sabi po, talagang diyan lang talaga. Para doon talaga yun? Isang ilaw. Okay, pero Ate Ninya, may huli ako sa yung tanong. Okay ka naman dito sa bahay mo. Kumbaga, wag usapang ninyo ha. Hindi usapang ninyo. Kumbaga, kahit pa paano, mas komportable ka dito. Ba, kisa doon sa dati mong tirahan? Mas komportable naman. Ngayon lang naman yung gusto kong marinig, di ba? Okay, salamat Ate Ninya ha. Hayaan mo. Ngayon pupunta ako doon sa teacher. Kausapin ko ha. At malay mo, mabigla ka na lang bukas. Tuturuan ka na dito. Sige, magasikaso kayo ng pagkain nyo. Yung mga anak mo, uuwi ba ng tanghali? Hindi po, mamaya pa maging hapon. Hapon pa. Sige. Pero tayo niya. Punta na kami, ha? Guys, palabas na kami ng area nila Ate Ninya at may napag-usapan lang kami private about din sa mga nangyayari sa buhay nila. So, ayun.
may ano lang din daw si tatay dito at tito niya, gusto ako makausap personally about kay Nino, about sa tulong na gagawin din sa kanya, tsaka sa mga tao na na nakapalibot dito na medyo nag-worried. Yun ang pag-usapan namin. Yun sana guys, may mga magaganda kayong opinion, idea na mga naka-experience ng ganito, may mga na-experience na ipinadala nyo yung anak nyo sa ibang para matulungan, bigyan nyo kami ng idea guys kung sa kami pwedeng pumunta o lumapit para na sa ganun ay malakad namin ito, kasi naniniwala din naman ako doon sa point natin niya guys. Naniniwala ako doon na yun ay makakabuti para sa kanila pare-parehas, kasi nahihirapan siya na mamuhay na kagaya nga niya, yung anak niya ay ganun, yung mga pinapakitang pag-uugali na nagre-reflects daw sa kanyang papa. Kaya mas mainam na lang, pare-pares natin sila matutulungan kung nakahiwalay talaga yung bata, sana may paraan guys. So maraming salamat ulit sa panonood nyo. Huwag kayong makalimot na mag-iwan ng comment, like, and mag-subscribe na rin para bilang tulong sa channel natin. Then ayun, lagi kayo sanang sumubaybay sa mga magiging lakad pa namin at sa mga bago nating matutulungan. Sana suportahan nyo din sila. Pakiusap ko nga, wag lang sana katinin niya yung lagi nating panoorin, na sana suportahan nyo din po yung mga iba nating tinutulungan. Excuse me po, kasi lahat naman sila ay pare-paras nilang deserve ng tulong. Kaya sa pamamagitan nyo, sa panonood nyo, mas matutulungan natin sila ng mas higit. Salamat po muli, Marcos TV Channel ang inyong lingkod. Kita kita sa susunod na vlog. Ingat po kayo at happy birthday sa may kaarawan. They sing hallelujah. They sing hallelujah.